So once again, good morning. So congratulations ulit sa Smerdakon College, especially sa mga students, no, for those who passed the CPA Licensure Board Examination. So we have a higher percentage compared mo dun sa national passing rate. Okay, so let's start with this chapter 6. Okay, so remember sa chapter 4 guys, meron tayong tatlong income tax scheme. Meron tayong final income tax, which is discussed last chapter, capital gains tax, and regular income tax. So doon tayo sa pangalawa before tayo mag-proceed doon sa pangatlo. Okay, so what are the objectives for this chapter? So ulitin ko lang, no? Nasa pangalawang tax scheme na tayo. Tapos na yung final income tax, dito na tayo ngayon sa capital gains tax. So ano ba yung mga objectives natin ngayon? Number 1, identify and distinguish ordinary assets and capital assets. Number 2, recite the assets classification rule, memorize the capital gains tax subject to CGT, tsaka yung mga tax rates nila, wash sales, and then capital gains tax 6%, tsaka yung doc stamp na babayaran mo, kaakibat nung babayaran mo ang capital gains tax. Kasi may babayaran ka pang ano dyan guys eh. May babayaran ka pang, what's that? May babayaran ka pang doc stamp bukod sa capital gains tax. Okay? So, ayun yung mga objectives natin for today discussion. Okay. So, meron tayong dalawang classification class, no, ng assets. When we talk about taxation, dalawa lang sila class, no? Ordinary assets and capital assets. Napakasimple lang class, no? Ordinary and capital assets. Okay. Ordinary assets class. Kita nyo ba yung screen ko, class? Kita ba yung screen ko, guys? Hello. Okay. So meron tayong dalawa guys, no, ordinary at saka capital assets. So let's make it simple class, no. Kapag sinabi nating ordinary, ibig sabihin class, ginagamit natin dun sa ordinary course of business. Ginagamit natin dun sa operation ng business. Wala nang ibang explanation dyan. Kung nagtitinda ka ng kung nagbabuy and sell ka ng stocks, so trader ka ng stock market. Kung real property ang binibenta mo, of course, yung mga real properties na binibenta mo, ordinary assets yan. Kapag ikaw ay nagbebenta naman ng kahit ano, mare buy and sell, di ba? As long as ginagamit mo siya sa operation ng business, no? Binibenta mo siya, ginagamit mo siya sa operation, yan ay ordinary assets. Wala nang ibang explanation class, ganun lang, no? Yan ang ordinary assets. So ngayon, ano yung isa? Yung capital assets. Ano sabi dito? Napakasimple ng definition. Capital assets are assets other than ordinary assets. So, ibig sabihin, kapag hindi siya ginagamit sa ordinary course of business, hindi siya binibenta, yan ay capital assets. Ganun lang class, no? Don't make it complicated, no? Kapag capital, hindi siya ginagamit sa operation ng business. Okay? Yan lang class. Okay. So, kapag individual taxpayer tayo, class. So, kumari, individual yung taxpayer, no? Lahat ng personal assets niya, of course, yan ay capital assets. Okay? Sa business assets naman, dalawa yan. It's either ordinary or capital. Okay? Sa corporate naman, dalawa lang yan. Ordinary and capital. Kasi dito sa individual, pwede siyang may personal assets eh. Sa corporation kasi wala naman siyang personal assets eh. Hindi naman siya tao. Di ba? Kaya wala siyang personal assets. Baka maghanap kayo. Sir, bakit walang personal assets yung corporate taxpayer? Kasi wala na. Hindi naman siya person guys, no? Kaya wala siyang personal assets. Okay? Pag sa business talaga, it's either ordinary or capital assets. Wala nang ibang explanation dyan. Okay. Isa-isahin natin ngayon itong classification rules. Number 1, a property purchased for future use in business, even though its this purpose is later thwarted by circumstances beyond the taxpayer's control. Anong ibig niya sabihin, class? Kung yung assets is binili mo para gamitin mo sa business, di ba? Ordinary assets yan kasi gagamitin mo siya sa business. Kahit na nabago daw yung purpose niya, kahit na siya ay ordinary, later on napalitan siya into capital assets, mananatili pa rin siyang ordinary assets. Ha? Mananatili pa rin siyang ordinary assets. Number 2, discontinuance of the active use of the property does not change its character previously purchased as business property.
So kahit nga hindi mo na siya ginagamit, okay? Property, no? Hindi magbabago siya. Kung ordinary siya before, ordinary siya. Okay? Clear, loud and clear, class. Hindi mahirap yan. Number 3, real properties being used or have been previously used, considered pa rin siya as ordinary assets. Ha? Hindi naman mahirap, class. Number 4, a depreciable asset is an ordinary asset even if it is fully depreciated or there's a failure to depreciate. Class, di ba kapag ang asset, for example, asset, binili mo siya, for investment siya, hindi naman siya dinidepreciate, di ba? Kasi kumara inventory yan, di ba? Inventory yan. Hindi mo naman siya dinidepreciate. I mean, kahit na i-depreciate mo siya, hindi mo siya fully ma-depreciate, magkaroon ka ng failure na hindi mo siya ma-depreciate sometime, yan ay mananatili pa rin ordinary asset. Kasi nga ordinary asset pa rin siya. Di ba? Kahit fully depreciated na siya, kahit wala na siyang book value. Okay, number 5. Real property used by an exempt corporation in its operation are considered capital assets. So, yun yung rule natin dyan. Wala kang magagawa dyan. Kasi exempt corporation, hindi naman yan masasubject sa income tax. Kasi nga, from the first place itself, exempt corporation siya. So, yan ay considered as capital assets. Number 6, for the taxpayers not engaged, tingnan mo to not engaged in real estate business. So, ibig sabihin, hindi siya nagbabayad sell ng house and lot. Ordinary assets are converted to capital assets upon showing proof that the same have not been used in business for more than 2 years. So, ibig sabihin, hindi ka nagbabayad sell ng real estate. Hindi mo ginamit yung property for 2 years. Kailangan mong magpakita ng proof na hindi mo siya ginamit sa business for more than 2 years. More than 2 years. Para siya ay mapalitan into capital assets. So, yun lang yung instance, class, na pwedeng mapalitan yung ordinary to capital if hindi siya engaged sa real estate business, hindi ginagamit ng more than 2 years, mayroon siyang proof. I don't know kung anong proof ang kailangan ni BIR dito. Hindi ko alam kung anong proof ang kailangan ni BIR dito. Hoy, class, sabihin nyo lang pag meron kayong hindi naintindihan. 7. Sale, barter, exchange, inheritance, donation shall depend on whether the acquirer use it in business. So kapag yung property daw, binili mo through sale, barter, inheritance, mana, donation, depende daw kung paano mo gagamitin yung assets. Siyempre, kung gagamitin mo yung assets as part of the business, it will now be ordinary assets. Kapag ginamit mo naman siya, hindi mo siya gagamitin sa business, of course, it will now be a capital assets. Napakasimple, depende sa purpose ng bibili. Number 8, for real property, involuntary transfer such as expropriation, foreclosure, sale, the involuntariness of such sale shall have no effect on the classification of such real property. Ano ba ang example ng expropriation or yung foreclosure sale? Di ba pag nagsangla ka, for example, nagsangla ka, sabihin mo ng sa pawn shop o sa bangko, pag nagsangla ka, hindi mo nakuha yung sinangla mo, hindi mo nabayaran, anong mangyayari, class, doon sa sinangla mo? Hindi mo na to, boss, wala kang pambayad, no, naglipas na yung contract. Anong mangyayari palagay nyo, class, doon sa sinangla mo na hindi mo na nabayaran? Anyone? Anyone, guys? Sige, magtatawag ako. Charmaine Rose Espinosa. Kumari sinangla mo, hindi mo na to, boss. Anong mangyayari dito sa sinangla mo? Bebenta po ba nila? Sino magbebenta? Yung pong pinagsanglaan po. Okay. Or sa... Ibebenta. Siyempre sa kanila na yan, di ba? Pero dadaan mo na yon through public bidding. So yun yung foreclosure sale. Kumbaga, ipa-public bidding nila. So pag may bumili, so ibig sabihin, pag may bumili, walang epekto. Kung yun ay capital, capital. Kung yun ay ordinary, ordinary. Okay? Hindi magbabago. So yun yung example ng foreclosure sale. Sinangla mo, hindi mo natubos, pina-auction niya, pinabenta niya to foreclosure sale, yun. Walang epekto yun. Hindi magbabago yung characteristic ng asset. And lastly, number 9, change in business from real estate. Real estate siya dati. Ngayon ay non-real estate na siya. Shall not exchange the classification of ordinary assets previously held. So ako yung dating real estate business,
May mga real properties ako, inventory ko yon, ordinary yon. Nagpalit ako ng business, mananatili pa rin silang ordinary assets. No? Kasi klase ganito, bakit ko kailangang malaman kung ordinary or capital? Kapag ordinary assets kasi ang binenta ko, any gain doon plus, subject yun sa irregular income tax. Sa capital assets naman, pag binenta ko, pwedeng masubject sa CGT, pwedeng masubject sa regular income tax. Kasi mamaya malalaman mo eh. Mamaya malalaman mo, dalawa lang kasi yung transaction na subject sa CGT regarding capital assets. Mamaya malalaman mo. Okay. Any question, class, regarding this assets classification rules? Cheritan, baka may question ka? Wala po, sir. Wala. Okay. Next. Next is... Ayan na. Types of gains. Siyempre gains, ibig sabihin ko, parang tumubo ka. Okay. Ordinary gain, tumubo ka, binenta mo ordinary assets. Capital gains, tumubo ka, binenta mo capital assets. Ganun lang, class. Wala nang ibang explanation yan. Huwag natin pahirapan yung sarili natin. Okay. So, taxation. Ano yung dalawang ano yung impact ng gains ngayon? Saan sila matatax ngayon? Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag ang nabenta mo kasi is ordinary assets at ikaw ay may ordinary gain, subject yan sa regular income tax. Ganon din yung capital gain, subject yun sa RIT. Pero meron tayong dalawa kasi. Meron tayong dalawang klase ng capital gains na subject sa capital gains tax. Mamaya pag-uusapan natin yan, no? Pag-uusapan natin yan. Okay, ano ba yung dalawang yan? Okay. So next slide. Ito yung dalawang transaction class na subject sa capital gains tax. No? Ito yung dalawang transaction class na subject sa capital gains tax. Okay. Meron dalawa. Capital gains on the sales of domestic stocks. Uulitin ko lang ha. Capital gains on the sales of domestic stocks sold directly to a buyer. So kung ikaw ay nagba-buy and sell ng stocks ng companies, hindi kasama dito yon. So dapat yung stocks mo, hindi siya ordinary assets. Kailangan siya ay capital assets. Tapos, binenta mo siya directly to a buyer. Okay. Paano ba, sir, magbenta ng stocks? Diba? Meron tayong tinatawag ng mga agents. Like, for example, ako, nagbabuy and sell ako ng stocks sa BDO, yung platform nila, di ba? So, hindi yun directly to a buyer. So, hindi ako dadaan dapat sa agent. Kailangan ibebenta ko siya directly sa buyer. Okay? And number 2, capital gains on the sales of real properties not used in business. So, ito yung capital gains sa mga real properties na hindi ginagamit sa business. So, kapag yan ay lupa mo, personal own mo siya, hindi siya ginagamit sa business, pag binenta mo yan, subject yan sa capital gains tax. Okay? Subject siya sa capital gains tax. May question ba, guys? May question ba? Wala? Erlyn, baka may question ka? Sir, wala po. Okay. Wala. Okay, next, let's proceed, no? Ito ngayon yung tax rates natin for capital gains tax, no? Dalawa. 15% capital gains tax dun sa mga stocks directly sold to a buyer. Class, no? Automatic, dapat capital assets tong mga to. 6% capital gains tax dun sa real property sold in the Philippines. Okay? Lahat ng other capital gains natin, lahat ng yan ay subject sa RIT except kung yan ay exempted. Yan lang, class, no? Dalawa lang ang rate na i-memorize mo. 15 and 16%. Hindi katulad ng final income tax. Pagka dami-dami ng ating wala pa pala kayong second quiz, no? Pagka dami-dami, may second quiz na ba kayo nung mga rates natin? Meron na po. Okay. So ano ba yung mga example ng mga disposition of domestic stocks? Pwedeng preferred stocks, yung preference share, common share, stocks rights, stock option, stock warrant. So pwede naman to, class, no? Pwede naman to considered to as domestic stocks. Okay?
Other disposition for closure sale, yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina. Pacto directo sale, yung may sales pack agreement. Conditional sales, sales will be perfected upon the completion of the sales or the condition, and voluntary buyback of shares. So yung voluntary buyback of shares na to, di ba? Ang tawag natin dito, treasury stocks, di ba? Dito sa yung bibilin mo yung stocks mismo ng company, yung mismo company mo. So ang tawag doon is treasury stocks. Okay. Hindi kasama tong mga to, no? Yung mga to, no? Sa disposition of stocks, no? Issuance of stocks by a corporation. Hindi yan kasama. Exchange of stocks for services. Hindi yan kasama kasi may kapalit yan eh. Redemption of shares in a mutual fund. Worthlessness. Lalong hindi kasama to. Wala nang working stocks eh. Redemption of cancellation by the issuing corporation and gratuitous transfer of stocks. So hindi kasama to dun sa exchange of domestic stocks. Okay? Itong gratuitos, hindi mo naman binenta, dinonate. Di ba lamang? Hindi kasama yan. Eh, binenta dapat, di ba? Sold directly to a buyer. Di ba? Ito, nire-redeem mo lang to. Wala nangyaring bentahan dyan. Itong mga to kasi wala naman nangyaring bentahan dyan. Eh. Itong letter B. O, palitan to. Pinalit mo yung service mo dun sa ano. Hindi naman binenta directly sold to a buyer. Di ba? Okay. So, modes of disposing stocks. Meron tayong through Philippine PSE or Philippine Stocks Exchange. Yung nga sinasabi ko sa inyo, through PSE. Or pwede mo siyang ibenta directly to a buyer. I don't know, no, kung pinakita ko na sa inyo yung, pinakita ko na ba sa inyo yung video? Kung paano yung, bentahan ng stocks sa, sa video. So, kita ko lang, no, para lang may idea kayo. Ito yung ginagamit kong platform, no, through PSE. Wait lang natin yung OTP. So, medyo mabagal si video. Bilisan mo. Yun. 5-7. So, ito yung ginagamit kong platform class, no, sa bentahan ng stock market. So, pakita ko lang sa inyo. Alam ko, hindi ko pa napakita to. Ayan. So, pwede kang bumili ng stocks dyan. So, yun yung mga stocks, no. Ito yung stocks na hawak ko. Medyo logi pa ngayon. Oo, ayan, no, logi ako ng 14,000. Ayoko mo nang ibenta. So, pag bibili ka, click mo lang siya dito, buy, sell, buy, sell. So, ayun yung PSC class. Di ba? Napakadaling, ngayon, napakadaling kumita. I mean, pwede ka na mag-invest actually, no? Pag bibili ka ng sa stock market. Okay. So, pinakita na ba akong class transaction sa shares sa stock regarding yung transaction ko? May pinakita na ba ako sa inyo before? Wala pa. Wala pa guys o meron na? Hello? Meron na po ata. Meron na. Okay, yung kahit minutes lang pwede kang kumita, di ba? So, ayun yung PSE. Ngayon, kahit na ibenta mo kasi yan through PSE, pwede ka pa rin malugi dyan. Pwede kang masubject sa tax dyan. Mamaya pakita natin yung tax kapag binenta mo yung stocks to Philippine PSE o Philippine Stocks Exchange. Or number 2, ibenta mo yung stocks directly to a buyer. Diba? Kung sino yung bibili, sa kanya mo mismo ibibenta. So, pwede naman yon. Okay, ngayon, ito yung problem. Kapag nagbenta ka ng stocks through PSE, may subject yan sa tax. Diba? Hindi ka na subject sa income tax. Subject ka sa tax na 60% of 1% of the selling price. Okay. So, ito yan. No? Ang tawag dyan is stock transaction tax. 60% of the 1%. Multiply mo doon sa selling price. Okay? For example, illustration number 1, San Juan, not a dealer in stocks. So, since si San Juan, hindi siya dealer in stocks. So, ibig sabihin, yung stocks na pagmamayari niya is a capital asset. So, pwedeng masubject to ngayon sa stock transaction tax. Kasi nga, hindi siya dealer, hindi yan ordinary assets. Yan ay capital assets. Okay. So, ito yung mga binenta niya to PSE, AC Company, SMB Company. So, ang selling price niya is 7 million. So, simply, ganito lang ang gagawin mo, di ba? Ang rate natin is 60% of 1% of the selling price. Kumbaga, kunin mo muna yung 1%, tsaka mo siya multiply ng 60% para hindi ka mahirapan. Or pwede rin naman rekta na lang, 0.60%, o kaya kung decimal naman ang gagamitin mo, 0.006. Since class, no, magbe-base tayo sa selling price, so ang pagbabasehan mo, itong 7 million. Okay? 7 million times 0.60%, ang makukuha mo is 42,000.
So, doon sa binenta mong 42 million na stocks, ang babayaran mong stock transaction tax is 42,000. Pwede mo rin gamitin yung decimal na 0.006. It's equivalent to 0.60%. Pwede mo rin gawin, i-multiply mo ng 1%, tsaka mo siya i-multiply ng 60%. Bahala ka na kung ano ang gagamitin mong formula. Ganun lang kasimple class yung stock transaction tax. Mag-base ka lang doon sa selling price. Okay. For example, si Juan naman ay dealer ng stocks. Okay. San Juan shall not be subject to stock transaction tax. Oh, bakit hindi siya subject class sa stock transaction tax? Dealer siya. Bakit hindi siya subject ngayon sa stock transaction tax? Anyone? Anyone? Bakit hindi siya subject sa stock transaction tax? Naomi? Sir, kasi Naomi? siya lang, hindi naman po siya yung mismong nagbebenta. Parang nagiging middleman lang po siya. Hindi. Sige. May nagtaas ng kamay. Thank you for answering. Krisa. Kasi po sir, since dealer po siya ng stocks, yung stocks po niya mare-recognize as ordinary assets, and ordinary assets are subject to regular income tax po. Okay, exactly. Huwag niyong kakalimutan yan, class. Ang una nating criteria dito, class, kailangan yan ay capital assets. Since siya ay dealer ng stocks, so ibig sabihin yung binibenta niya is ordinary assets, inventory na yun. So any sales niya subject yun sa regular income tax. So hindi siya subject sa stock transaction tax. So ibig sabihin, subject ka sa stock transaction tax kapag binenta mo yung stocks mo through PSE at the same time kapag yan ay capital assets. Ha? Huwag natin kakalimutan na kailangan laging capital assets. Ha? Huwag natin kakalimutan. Okay. Any question, class, doon sa stock transaction tax? Any question? Wala kayong question? Question, guys? Wala? Okay. Wala bang question? Ari kami, baka may question ka. Morales? Wala po, sir. Wala. Uy, parang natutulog si Rika. Nantok. Okay. Next. Okay, wala kang question na. Doon na tayo sa pangalawa ngayon. Doon na tayo sa doon sa dealer, binenta mo siya, capital asset siya, binenta mo siya directly to a owner, direct to a buyer. Okay, simple lang ang computation niya, class. No? Kung makikita mo dito, net gain. Actually, wala na tong rate na to, class, no? Disregard mo na to. Ito yung lumang rate kasi. Okay, pinakita ko lang yung lumang rate. So wala na to. Okay. Ang pag-compute natin ngayong class, no, ng CGT, okay, is 15% of the capital gains. No? Ang tanong, kumari ang gain mo is 10,000. Eh, di multiply mo siya ng 15%, o makukuha mo is 1.5. Ganun lang yung babayaran mo CGT. Okay. Let's have an example. So, ang tanong muna, paano i-compute yung gain? Okay. Ganito. Ang pag-compute ng gain is selling price, of course, less mo kung magkano yung stocks na binenta mo, kasama yung doc stamp na babayaran mo. Ito yung sinasabi ko, class, no? Pag nagbenta ka kasi ng stocks, di ba public instrument yan? Magbabayad ka ng doc stamp bukod sa capital gains tax. So, ilales mo rin yung doc stamp na babayaran mo, including yung mga commission, selling expenses. Basta selling expenses, class, na related para mabenta yung stocks, kailangan mo siyang i-deduct para ma-compute natin yung net gain. So, pag na-compute mo yung net gain, tsaka mo lang siya i-multiply ng 15%. As simple as that, class. Okay? So, let's have an example. Okay. Okay. So, yung selling price, of course, kung magkano yung makukuha natin na pera, including the collection, di ba? Basically, alam niyo na yung ibig sabihin ng selling price. Okay. So, ngayon, ang gusto nating malaman, magkano ngayon
yung ating tax, yung cost ng stocks natin. Di ba sir, kung magkano mo siyang binili, eh di ayun yung cost mo. Yes, simple class, kung binili mo siya ng 50,000, binenta mo siya, di ba? Eh di yung cost mo 50,000. Wala tayong issue doon. Ganun yung pinaka-basic na pag-identify ng cost. Pero kasi mamaya, meron tayong special treatment, parang special transaction. Parang in some instances, hindi mo siya ma-apply yung alam mo kagad kung magkano yung cost. Okay? So ngayon, let's start with this first one. Okay. If the acquirer, sabi dito, if acquired by purchase, the tax basis of the property, o kung is tax man yan, will be determined by the following methods, descending order of priority. Ibig sabihin, mauna muna to. Number 1, specific identification. Number 2, moving average. Nakita mo na naman yung moving average. And number 3, FIFO. First in, first out. And I'm very sure you are very familiar kung ano ba itong tatlong to. Unahin mo muna yung specific. Kapag hindi mo ma-identify kung magkano talaga yung binenta mo, doon ka sa moving average. Kapag hindi mo magamit yung moving average, doon ka ngayon sa FIFO. Last sort mo is yung FIFO. Okay? So let's have an example muna dito sa ating specific identification. Okay. Mr. Online had the following purchases and sales of the shares of stocks of EI Dorado Corporation. Okay. So ngayon, ano yung mga transaction niya? Himayin natin. Okay. Ano ang sabi dito? Bumili daw siya ng January 1, March 1, and March 23. And then nakabenta siya ng March 25. Di ba? Kung wala to, class, paano mo malalaman kung saan dito yung nabenta niya? Eh, hindi naman sinabi ng problem kung ano yung binenta niya dyan. Di ba? Kasi ang binenta niya, 25,000 eh. O, meron 10,000 dito, may 5,000 dito, may 20,000 dito. Paano mo malalaman kung saan dyan yung binenta niya? At ang unang question, bakit mo kailangan malaman kung magkano yung binenta niya? Kasi gusto mong malaman magkano yung cost. Kasi kung makikita mo yung cost dito, hindi sila pare-parehas. Oh. So hindi ka lang basta pwede maglagay ng cost dyan. Okay. So ibig sabihin class ng specific identification, okay, alam niya kung saan galing tong 25,000. Sabi dito, yung nabenta daw niya is galing sa March 1, okay, which is magkano? Ito oh, 55,150. Di ba? At yung 20,000, yung nabenta niya, galing yon sa March 23 purchase niya. Di ba mag-iiba yung cost mo eh? So kunin mo yung cost, since specifically identified naman siya, 55 plus 20,000 times mo ng 12, nagkataon lang class no. Kaya 240 lahat ang nilagay dito kasi nabenta yung buong 20,000. Di ba? Baka mamaya nakita mo lang dyan, eh, ganun yung problem, nilagay mo ng buo. What if ang nabenta lang pala dito sa March 23 is 15,000 lang, di ba? Mag-iiba yung cost niya dito, hindi yan 240. So para ma-compute mo yung cost, 55 plus 240 is equals to 29,150. 295, 150. So ito yung cost ngayon na i-deduct mo doon sa selling price para ma-compute mo ang iyong capital gains. Any question for this illustration? Any question for this illustration? Kiana, may question ka dun sa ating specific identification? Wala po, sir. Diba? Madali lang. Diba? Kasi specific, alam mo kung saan nanggaling yung binenta mo. Eh what if hindi mo alam itong specific na to? Doon tayo pupunta ngayon doon sa moving average. Okay? Gamitin natin ngayon yung moving average. So ngayon, since ang stocks mo, okay, pag kinumpute mo to, okay, ang natitira mo na lang itong 10,000. So ang natitira mong stocks is 100,000 pesos na lang. Bakit tanong na sa problem? Magkano yung cost of remaining stocks? O kaya magkano yung cost of stocks na nabenta? So kailangan alam mo. Okay. Moving average tayo. Okay. Kailan siya nakabenta guys? Di ba nakabenta siya ng April 4. Okay. So simple lang ang gagawin mo. Di ba? Okay. Simple lang ang gagawin mo.
Kunin mo lahat ng cost niya. Di ba? Kunin mo lahat yung total, which is 395,150. And then, i-divide mo lang ng 35,000. Siyempre, itong 11.29, hindi yan given. Ikaw ang maghahanap niyan eh. Kaya nga moving average eh. Kukunin mo yung average cost before yung mangyari yung bentahan. Basta, lagi mong kukunin yung bagong average cost niya before the date of sales para makuha mo yung average cost niya. Okay? Since ang nakuha natin class no is 11.29, so para nakuha yung 11.29 na yan, 395,150 divide mo siya ng 35,000. So, 11.29. Ito yung ating magiging moving average cost. Okay? Nakabenta siya ng 25,000. O, diba? So, multiply mo ng 11.29. So, makukuha mo 282,250. So, ito ngayon yung cost of shares na binenta mo. Napakasimple, guys. Any question doon sa moving average? Any question doon sa moving average? Naomi, Jose, may question ka? Naomi, Jose, do you have question for the moving average? Okay, wala. Hopefully, it's clear, no? And then lastly, yung pinaka-favorite mo, FIFO. Okay. FIFO ang pinaka-favorite mo. Siyempre, ang ibig sabihin ng FIFO is first in, first out. So, nakabenta siya ng April 4, nakabenta siya ng 25,000. So, ang cost natin initially, kukunin mo muna tong una na 10,000. Okay? So, siyempre, 100,000 yung cost and then next is yung 5,000. So, ilan na ito, class? Ilan na itong dalawa na na-identify natin? 15,000. Ayun yung unang sold natin, di ba? 15,000 shares na to. Ilan ba ang nabenta niya? 25K. So, ibig sabihin, meron pa tayong kinukuhang cost na ilan? 10K. So, yung 10K cost na to, kukunin mo to dun sa cost nung ito, which is yung 12 per stocks. So, para makompute mo yung cost, 100 plus 55,150 plus 120,000. So, ang total cost natin ngayon is 275,150. So, mag-iiba yung cost mo. Possible na mag-iba yung cost mo. Siyempre, mag-iiba yan, lalo na kung iba-iba yung price. Di ba? Mag-iiba yung cost mo dun sa magiging cost of, cost of stocks mo, cost of nabenta mong stocks. So yun yung tatlo, no? Specific, moving average, and first in, first out. Any question? Aliana Marie. Baka may question ka, Aliana Marie. Yaman po, sir. Okay, walang question. Okay. So, ikakat ko muna yung discussion natin dito, guys, no? I'm gonna send you another link kasi 1 minute na lang, no? So, you can eat while you are eating, class. Dire-diretso natin to, okay? So, I'm gonna send you a new link.